syempre dito ulit sa Tim Hortons. Pero napansin ko lang, ayun, yung presyo ng gas 134 uli ngayon. Pero kagabi kasi nasa 120 na lang yan. So hindi ko alam, dapat ba nagpagas na ako kagabi. Yun. So syempre paulit-ulit lang naman. Ito yung order ko lagi, yung sausage muffin and then French vanilla. Ha? Kalasa ba ng ginagawa ko sa bahay? Parang hindi naman. No. So today, wala naman talaga kaming lakad. Mamaya, pupunta lang ako sa mga bangko. Kasi, yun nga, di ba the last time, parang pinakita ko sa inyo, nag-open ako ng account sa isang bangko. And then ngayon naman, magta-terminate din ako dun sa isa para i-transfer nga yung mga funds ko dun sa kabila. So siguro, sama ko na lang kayo. Kasi yun nga, wala naman kami agenda today. So after ko mag-bank, uwi na ako sa bahay. And then, hintayin ko lang to si Jamie. Pero late pa kasi siya magtatapos. Magkano oras ka ba ngayon? 4 to 5 siguro. 4:30 to 5. Ayun. And pagkasundo ko sa kanya, hindi ko alam, may gusto ko bang gawin? Let's see. Sa ngayon, wala pa akong naisip eh. Parang napapagod pa ako from last night. Yeah. Kaya kung wala, baka uwi na lang kami diretso. Baka bukas na lang kami lalabas. Medyo late lang kami nakarating dito sa Tim Hortons. Kaya ngayon, 8:25 na. Pasok ni Jamie. 9 a.m. Kasi si Jamie, tagal kanina. Ako talagang nag-blower matagal. pa, tapos nagplansya pa ng buhok. Ayan, hatid ko na lang muna si Jamie sa trabaho. Pero ngayon, lamig na naman, no? Parang kahapon lang, sobrang init. Ngayon, ang lamig na naman. Ano? Nalinis ang kotse natin. Nasa ulan. Ayun nga, kasi pina-car wash lang namin Tokyo gabi. Tapos, mukhang uulan siya. Nalinis ang kotse mo tapos uulan. Kahapon sabi ng boss ko, kagabi sabi ng boss ko, oh, where's your husband? Sabi ko, oh, he's in Petro Canada. Why is he there? Sabi ko, he's having the car wash. Sabi niya, why now? It's gonna rain. Sabi niya. Ganun talaga. Sabi ko, because, yeah, it's his day to wash today. Yun, kasi nga naghati-hati kami dun sa season pass. So, every Friday yung slot ko para magpa-car wash. Kaya wala akong choice whether umulan siya or hindi. Kailangan magpa-car wash. Otherwise, the following week na uli ako pwede magpa-car wash. Ayun, hatid ko na muna to. Bye. Kapal mo. Wait lang. Hi. Bye. Enjoy. Dito na nga tayo sa CIBC. Pero dito muna tayo sa loob ng kotse. Kasi yun, medyo malamig ngayon. And kung mapapansin nyo, mahangin sa labas. And 9:30 pa nga kasi nagbubukas tong branch na to. Pero 9:06 pa lang. Kaya yun, maghintay pa tayo ng 24 minutes. So ito nga, niready ko na nga itong debit card ko. Dahil most likely nga isasara ko na nga itong account ko dito sa CIBC. Dahil last month nga or 2 months ago, nag-open nga ako ng bank account dun sa pinagtatrabuhan ni Jamie dahil meron nga rin silang mga welcome offer. And then the other day nga nag-open din ako dun sa isang bangko pa dito kasi ganun din, meron din silang welcome offer. And gusto ko nga sana na 2 bangko para at least kapag nagka-problema yung isa, meron pa akong isa. Pero bakit nga ba ako nag-open ng CIBC account ko in the first place? Kasi nung dumating nga ako dito sa Canada as international student, and during that time, kapag nag-send ka kasi ng application mo sa IRCC, merong part of the requirements doon na, well, hindi naman siya mandatory, pero mas prefer ko nga na ganun na lang. Gusto ko lang kasi maging strong yung proof of funds ko. Kasi kapag bank statement lang from the Philippines yung pinakita nyo, syempre, parang before may narinig ako na yung iba show money lang, na after nga ma-approve nung papers nila, pinupull out na rin yung funds sa sinasauli kung hiniraman nila yung sa mag-anak or
or what. Pero kasi kapag GIC, meaning to say, yung pera nga andito na sa Canada, so hindi mo siya makukuha ng one time once na pagdating nyo rito. Parang staggered siya, binibigay sa inyo per month. And during that time din, yung pinaka-appealing lang na banks for international students, dalawa lang siya. Itong CIBC tsaka yung Scotiabank. Kasi before nga sa GIC, sa ibang bangko, meron silang fee na parang I think around $150, pero check nyo na lang sa website nila kung ganun pa rin ba yung rates. Kaya pinili ko lang to CIBC dahil hindi nga ako willing magbayad ng $150. Pero kaya ako naman i-close tong sa CIBC, aside dun sa welcome offer nga dun sa kabilang bangko. Actually, nung dumating ako dito sa Canada for the first 2 years, libre naman yung banking ko dito sa CIBC. Pero after nyo nga gumraduate, then in-notify lang kayo and then bibigyan kayo ng 6 months. Then after that, i-charge na lang kayo ng banking fees. Kung ayaw nyo naman magbayad, kailangan nyo mag-maintain ng $4,000 para hindi kayo ma-charge. And ang hinaya nga lang ako ngayon dun sa $4,000 no, na hindi siya nag-earn ng interest. And dun nga sa lilipatan ko na bangko, parang for the first year, again, wala uling banking fees. So yung buong pera nyo, pwede nyo ilagay sa savings account na mag-generate siya ng interest, or after dun sa promo period nila na 3 months na medyo malaki yung interest rate, pwede nyo siya ilagay uli sa GIC. Well, for now, dito sa Canada, parang GIC lang talaga yung kaya kong investan. Kasi, yun nga, syempre, medyo nag-iingat lang ako dahil whatever it is na pera namin dito sa Canada, yun na yung pinaka-life savings namin. So, hindi ko siya pwedeng ilagay doon sa mga high-risk investment. Pero, syempre, parang gusto ko lang mag-maintain ng certain account na nasa GIC. And then, after that, siguro, pwede na rin ako mag-invest pa unti-unti sa mga mutual funds, sa mga stocks. Pero, for now, yun, hanggang GIC na lang muna ako. Ayan, 9:20 na. Pasok na tayo sa loob para pinakauna tayo sa linya. Kasi the last time pumasok ako sakto 9:30, biglang may maiksing pila na pala sa loob. So ngayon, agahan natin. Tapon lang natin. Pasok na tayo sa loob. Ayan, sarado pa siya. So ako yung pinakauna sa pila. Yan, almost 9:55 na. So inabot din ako ng 25 minutes para mag-request ng bank draft. So ito na yung bank draft. And then nag-request na rin ako to close yung account. Pero yun nga, medyo matagal siya. And hindi ko alam, sinisingil pa ako ng almost $7 para i-close daw yung account ko. So hindi ko alam kung ganun ba talaga sa lahat or dito lang din. So ngayon, eto, punta na ako dun sa kabilang bangko para i-deposit naman tong bank draft. Yan, so nandito na ako sa kabilang bangko. Ito, deposit ko na yung cheque. And then uwi na ako dahil sa Enzo tumawag sa akin. Nagpapasama, gusto raw niya uli maglaro ng basketball. Iyon. Tapos na tayo mag-deposit. Uwi na tayo. And then pahinga lang uli tayo sandali dahil medyo maaga uli ako nagising. Sabi ko lang kay Enzo, basketball na lang kami. Probably mga after lunch. Yun, uwi na ako. Nandito na ako sa bahay. Pero siguro yung dalawang bata nasa kwarto naglalaro lang. Dahil kanina nga tumawag na sa akin si Enzo gamit yung telepono ni Sarah. Oh, you're awake. I love you, Enzo. Can you kiss me? You wanna eat? What do you wanna eat? Cereal. Okay, I'll make you cereals. Where are we going on Tuesday? To the school bus. Why? Ano meron? Go. Cool. Okay. Eto, gising I na rin say si thank you Sky. for watching this video. Bye. Ay, nako. What do you wanna eat? Cereal. How about you? Apple. Apple. Say thank you for watching this video. Guys. Yan, si Batman. May breakfast na. And si Enzo. Yan, apple. First time namin bumili ng Fuji apple. Masarap nga siya, pero halos hindi naman ako nakakain. Kasi inubos na nga itong dalawang bata. Enzo, is this good? Ha? Yeah. Ba't wala pa? Hindi pa tumutubo? Yung kay mama kasi,
Ito na pala yung update sa mga halaman nila. Kanina itong nasa white? Okay. Sa'yo, ito, Enzo. Meron naman, pero parang 2 or 3 lang. Ito kay Sky. Doon kay Sky, ang dami. Madami siyang seeds na nila. Yan, tinapon ata ni Sky lahat ng seeds dito sa loob. Kaya, yan, ang dami niya. Yan, ang kasama ko itong 2. Papunta kami doon sa school nila. Yun nga, mag-basketball lang kami sandali. Kasi kinukulit na ako ni Enzo. And nag-yes na kasi ako kanina. Kaya, yun, hindi ako pwedeng hindi sumama. Pero most likely sandali lang kami dahil medyo malamig nga. And lugi lang ako dito sa 2 dahil yan, naka-hood sila. And ako, eto nga, yung jogging pants ko, medyo manipis lang kasi to dahil kaninang umaga. Although medyo malamig, pero hindi ko siya masyado naramdaman kasi yung nga, nasa sasakyan naman kami. Pero ngayon, ayan, naramdam mo yung hangin. Kaya siguro sandali lang kami rito, siguro mga 10 minutes lang. Sky, let's go! Oh, you guys play basketball? No, who let the team up? Huh? Just score us. No, we're no, both not team. Whoa. Lakas ng hangin. Yan, si Sky gusto niya sa playground. Pero si Enzo gusto niya maglaro ng basketball. Although magkalapit lang naman siya kasi andun lang yung playground. Pero yun nga, medyo malamig lang kasi. Yan, syempre tumakbo na yung 2. And yung tatay ang tagahawak ng bola. What's that, Sky? Enzo, don't you feel cold? Buti pa itong 2, hindi nilalamig. Sky, be careful. Sky, ang kulit. Hey! Yung 2 bata, nanonood na lang. Yun, actually marami na nangyari. Nakatulog na ako, nakapaglaban na rin, and nakapagtupi na rin ng mga damit. Pero ngayon, ayan, magpa-5 na. Pero hindi pa kasi nag-message sa akin si Jamie na papasundo na siya. Pero sabi naman niya kanina, baka hanggang 5 lang siya. So alis na rin ako ngayon para pagkatapos niya, andun na ako. Nakakain na rin yung mga bata kanina, pero ngayon ata, hindi ko alam kung meron kaming kakainin for dinner. So mamaya tanong na natin si Jamie kung anong plano niya lutuin or hindi ko alam kung kakain ba kami sa labas. Hello! Ano, pagod ka uli ngayon? Ha? Pagod ka uli ngayon? Hindi ako pagod ngayon kasi dami kong Ano? business. Good business today. Marami kang kliyente ngayon. Marami akong client. Hi to my client! Ano guys? Nanonood ba sila? Hindi. Hindi naman sila nanonood. Tara na, magluluto ka pa. Oo nga. Dito na kami sa bahay. Ito, while si Jamie nag-iisip kung ano yung lulutuin niya. Ito, kinakain ko muna yung half flakes. Hindi naman to, 2 na lang. So, paubos na rin siya. Yun, so siguro meron nagtatanong sa inyo, no? Kung bakit ko laging binabanggit yung welcome offer. Ano ba yung makukuha ko doon sa welcome offer na yon? So yung una nga, nagbukas ako ng account doon sa kung saan nga nagtatrabaho si Jamie. So kapag nag-open ka ng checking account plus savings account, makakuha ka ng $450. And then kapag kumuha ka rin ng credit card, that's another $150. So total of $600. Pero kanina nga, nung pinag-usapan namin ni Jamie kanina, nung pauwi kami dito sa bahay, sabi niya parang tumaas na ata, around 700 yung total na makukuha mo
Pero syempre, may mga terms and condition yun. Check nyo na lang sa website kung interested kayo. And then, few days ago nga, nag-open na naman ako ng bagong account dun sa isang bangko ulit. So, ano naman yung makukuha ko dun? So, pag nag-open ka ng checking account, bibigyan ka nila ng $450. And then, kapag nag-open ka ng savings account, bibigyan ka uli lang additional $200. But again, may terms and condition yun. Meron ka mga kailangan gawin, meron ka mga kailangan i-maintain. Plus, bibigyan nila ako ng 4.75% for the next 3 months dun sa savings account ko. And then, meron silang additional promo. Pero natapos na siya yesterday, May 30th. So, ang additional naman makukuha mo is another $100 na kapag meron kang ginawang 2 transactions. Yung isa nga, fa-fundan mo yung account mo within 30 days. And then, kailangan mo magkaroon ng indirect transaction dun sa account na yon. So, magkakaroon ka ng $100. Pero GC siya from Walmart. So, in total, 600 plus 750, that's around 1,350. So, para doon sa mga nasa Pilipinas, kung i-convert mo siya sa peso, more or less, nasa around 54,000 pesos siya. Pero siguro, hindi siya para sa lahat dahil nabanggit ko na nga rin yun sa mga ibang kakilala ko. Pero yung iba, parang for some reason, hindi sila interested dahil yung iba parang nahihirapan nga daw na mag-transfer ng account. And yung iba naman, meron kasing mga nakalink dun sa mga accounts nila, like yung mga government credits, yung payroll nila. Pero for me kasi, medyo madali lang siya. Lahat naman kasi yun sa online mo lang gagawin. Like yung sa CRA, update mo lang yung bank details mo sa My CRA, and then yung sa amin naman, at least dun sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko, yung pag-update mo ng payroll account is meron lang kaming portal, which is yung sa Workday nga, magno-nominate ka ng bagong bank account. Pero syempre, malaking bagay din sa amin yung 4.75% na in-offer nila for the next 3 months. Pero bonus na lang din yun dahil depende rin talaga kung magkano yung i-invest nyo. For me, sayang nga lang kasi yung amount na yon dahil syempre malaking tulong na rin yun. Grocery na rin namin yun for how many weeks, or hulog ko na rin siya sa kotse for how many months. Ano na, ulamin natin. Ayan, nakakita ako ng recipe. Nakabuo ako ng ingredients sa mga tira-tira natin. So, ayan. Ang lulutuin ko ngayon ay corned beef sopas. Buti na lang. Meron tayong binibigay. corned beef. Bigay lang ba to? Yes. Sino nagbigay? Bigay lang. Eh di si ma'am. Si ma'am. Binigyan din niya tayo ng corn. And then, binigyan niya rin tayo. Ay, ito. Hindi. Binili natin yan. Ito, tira from the last time. From the last time. Yes. And may carrots pa tayo dyan kasi mura yung carrots sa No Frills. Parang isang pack, magkano binili natin? Parang $3 lang siya. Tapos marami siyang carrots inside. Kaya makakabuo ako ng ulam namin tonight. Buti na nga lang din. Dahil actually kanina, iniisip ko nga na kain na lang kami sa labas dun sa Wonton Express. Pero ayoko lang kasi magmadali. Like kasi diba natapos si Jamie ng 5 p.m. And then uwi pa kami ng bahay. And then magbibihis pa yung mga bata. Yung Wonton Express hanggang 7 p.m. lang siya. And before kasi nakapunta na nga kami doon, medyo pasara na rin siya. And yung mga server doon, yun nga, medyo hindi kasi accommodating. So the more na kapag magsasara na sila, parang lalo sila nagmamadali. So siguro next time na lang. Yes. Try natin. Meron akong nakita sa Facebook ata yun. Parang sa Instagram. Ano yun? Yung sa hotpot. May hotpot naman. Saan? Somewhere. Nakalimutan ko na. Dito lang sa Babalikan Mississauga? ka. Oo ata. Hindi ako sure. Basta nakita ko. Kasi si Bowden, parang may nabanggit sa akin na hotpot. Somewhere ata na malapit dyan sa... malapit sa Beatrice. Sa Beatrice nga. Yun yung sinabi niya. Pero hindi pa natin natatry. So siguro subukan natin next time. Hindi natin pinupuntahan ng mga tao kapag gusto mo ng hot pot or shabu-shabu. Okay, sige. Subukan natin next time. Kasi baka mamaya, kung napapansin nyo, hindi na nga kami kumakain masyado dun sa Owl of Minerva. Kasi from time to time, si Jamie, nagluluto siya. Anong tawag doon sa luto mo? Budejigay? Oo. Yung Parang kimchi stew. Oo, pork na, kimchi stew. So, nakuha ko na ba yung lasa na gusto mo? Kaya pwede na tayong hindi mag-Owl of Minerva. Tapos yun, aside from yun yung trinay ko, nakuha ko na rin yung pickled cucumber, diba? Na kinakain natin sa Ang hindi ko na lang natatry gawin is yung kimchi. Kasi parang feeling ko, kimchi. Kaya nga, parang feeling ko kasi mahirap gawin ng kimchi. So, bili na lang tayo ron. Yeah. So magluluto na si Jamie. So siguro hanggang dito na lang muna uli. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!